Ang alamat ng pagong. Noong unang panahon, may isang masipag na mananahoy na nagngangalang Agong. Kinagalugad niya ang gubat at pinuputol ang mga sanga ng puno. Pagamat malalaking sanga ang pinapalakol, hindi siya pumuputol ng katawan upang hindi mamatay ang mga puno na pag-aari ng kalikasan. Mabait na mabait si Agong. Ang mga prutas na napipitas niya sa mga puno ay ibinibigay niya sa sinumang mahirap na pamilya. Nagtitira lang siya ng sapat sa kanyang ama at ina. Ang mga sanga naman ng pulo na nakuha ay hinahati niya sa dalawa. Ang maliliit ay mga panggatom na ipinagbibili sa bayan. Ang malalaki naman ay ginagawa niyang mga bahay kubong maaaring tirhan. Matapos itayo ang bahay kubo ay pinatitirhan niya ito sa mga kabataang inulila na ng mga magulang. Tiyak na marami ng pera na ipon yan, paniniyak ng isa sa 5 mandar ambom na kababayan habang inginumuso ang papaalis na si Agong. Inising-ising nagbulungan ang 5 na may masamang tangka sa kanilang kababata. Paggabi na nang bumalik si Agong sa tinitirhan bahay sa paanan ng bundok. Pagod ito sa maghapong pamamalakol ng mga sanga ng puno at pagtitinda ng mga panggatong sa bayan. Kahit hapon na ay masaya naman si Agong sapagkat talagyanan niya ng kawayan sa higang kubo sa gubat at may naiuwi pa siyang sapat na salapi para sa mga magulang. Kinagabihan, nang himbing na sina Agong ay inakyat ng 5 mandar ambong ang bahay ng kababata nila. Tanlaban si Agong at ang mga magulang nito. Subalit may mga itak ang mga masasamang loob na ginamit sa karumal-dumal na krimen. Bago nalagutan ng hininga si Agong ay nasabi niya sa mga mandar ambom na laban sa kabutihan ang ginawa nila bilang mga kriminal. Ibinunte niya ang lahat ng galit ng isang naghihingalong tinig nang sabihin niya, Maria, mamamatay ako pero isinusumpa kong pahihirapan kayo ng mga bahay na pinagpagyaran kung gawin na inyong pinagnakawan at bukas ay aangkinin. Nang ipikit ni Agong ang mga mata sa piling ng mga wala na ring buhay na ama at ina ay bumuhos ang malakas na ulan. Ang bawat patak sa mga bubong ay nagpakabas sa lahat, para kasing mawawarak ng lumuluhang kalangitan ng kanilang mga tahanan. Sumabay sa nagsusungit na panahon ang nakasisilaw ng mga kidlat at nakatutulig na mga kulog. Parang gusto nilang isiga ang kawalang tatarungan sinapit ni Agong sa mga kamay ng mga mamamatay. Nang lumindol ay nagyakap-yakap ang mga ina at mga anak. Parang idinuduyan ng mga tao sa loob ng kanilang mga dampa. Nang masilip ng lahat sa siwang ng mga bintana na tila tumataas ang tubig ay nagbabaan sila. Sa oras ng kagipitan ay basan-basan nagsitakbo sa bundok ang mga mamamayan. Pinuntahan nila sa tuktok ang bathala ng katarungan na may malaking gam na maaaring patugtugin upang masiguro ang pangkalahatang kaligtasan. Ipinalo na may pinakamatipunong katawan ang baka sa gam habang nanininig sa lamig ang bata at matanda, dalaga at binata, ama at ina, mabubuti at masasama. Nakapagtatakang unti-unting hamina ang ulan at bumaba ang tumataas na tubig na nagpalubog na sa mga nakapaligid na bahay-bahay. Kinabukasan ay nagbalik sa kani-kanilang tahanan ang mga mamamayan. Takang-taka silang nangabasa lang at hindi nasira ang kani-kanilang bahay. Ang nanduwala ay mga bahay na itinayo ni Agong sa iba't ibang lugar. Tandalawin ng magkakapit-bahay ang tahanan ni Agong ay nadatnan nila ang malamig na mga bangkay ng binata at ng mga magulang nito. Tinugtungan ito ng isang magpapawid na may kalabugan daw siyang nolinigan sa bahay ni Agong bago bumuhos ang ulan. Matapos paglamayan at mailibing ang mga pinaslang ay takang-taka ang lahat na makita nilang may 5 hayop na may pisang bahay-bahayan ang hilahad na naglalakad sa putikan. Bilang pag-alala kay Agong, ang 5 hayop ay tinawag nila mula noon na gam, na sapagkat ginamit ang gam ni Bathala ay nauwi sa gam na ngayon ay naging pagong. Yan ang pinagmula ng alamat ng pagong.